Ito naman kay Sir Lawrence Cagati na tanong, malunggay Doc para sa Lolo Dogs, okay lang ba hinahala o hinahalo sa dog food na teriyaki beef? Okay, moringa or itong malunggay. Maraming nagsasabi na ito ay superfood, no? Sa tao okay naman to kasi we're naturally herbivores, we're naturally frutivores, and moringa has been around, no? We've been eating malunggay all our lives and okay naman tayo, and maraming mga benefits ito, antioxidant ito, anti-inflammatory, mataas sa iron at kung ano-ano mga phytochemicals na very healthy. It could also battle cancer, no? So maraming mga benefits ang alam natin tungkol sa pagkain ng malunggay. Pero sa dogs, ano masasabi ko? Guys, ito lang, para sa akin lang ito, for my own opinion, no? Maraming mababasa ikaw sa pag-search mo sa Google tungkol sa moringa, pero I am yet to find a long-term, credible study na magsasabi na walang harmful ingredients sa moringa. Of course, kung mataas ang vitamins niyan, it can also be good for dogs, and iron, good for dogs, anti-inflammatories to some extent, antioxidant to some extent, yes, maybe it can also be used for dogs. Pero eto kasi yan no? My understanding is dogs are wolves. They are basically domesticated wolves. Kasi yung genetics nila, yung DNA nila, pinapakita na sila ay talagang kapareho lang ng Canis lupus or yung mga wolves. They are the same species. If you cross a wolf with a domestic dog, you will get fertile offspring. O, yung mga puppies nila ay fertile. Ibig sabihin, they're the same animal. Kahit i-cross mo yung Chihuahua or Saint Bernard with a wolf, you will get puppies. So eto no, since they were engineered, they were designed by God Himself to be, meat eaters, carnivores, let's be cautious in giving them any sort of plant material. Okay? Kasi hindi po sila designed to digest and thrive on plant materials. Basically, they are carnivores. They do not need any plant materials. They only need animal material. Now, I'm thinking in terms of yung issue lately, a few years ago, it started na maraming mga dogs na pinapakain ng mga grain-free diets, grain-free formulas, ang nagkaroon ng DCM or yung dilated cardiomyopathy, just like I mentioned in my previous video, yung yesterday video ko. So yung dilated cardiomyopathy, it is a degenerative progressive enlargement of the heart. And ang causes nito, it could be hereditary, genetic, it could be because of infection, and it could be nutritional. And doon sa mga grain-free diets, imbis na grains ang nilagay nila, naglagay sila ng peas, mga green peas, mga legumes, and mga lentils. So, iba-ibang mga ingredients yan ng mga plant materials na hindi pa talaga natin totally na pag-aralan ng lahat ng mga phytochemicals na meron sila. Malunggay also has many phytochemicals in it na hindi pa naman na pag-aaralan lahat kung akma itong mga ito sa dogs, kung akma ang mga phytochemicals na ito sa carnivores. Kaya I would stay in the side of caution, no? Be cautious kung gagamit kayo ng malunggay, lalo na kung bibigyan nyo ng maraming malunggay. Okay, siguro pa konti-konti, wala naman siguro masyadong epekto, wala pa naman ako nababalita ang mga aso na namatay dahil sa malunggay, pero yung long-term use niya, yung continuous use niya, I would be wary about it personally, no? Kasi wala pa naman tayong evidence na it's really, really good or it's really, really bad. But definitely, yung konting ingredients niya, good siya. Pero ito kasi yung thinking ko, no, like smoking cigarettes. No, yung benefits ng smoke, no, nakakuha kasi ng mga tao dyan is nicotine and may mga ilang mga maaring beneficial ingredients from smoking cigarettes. Kaso, kasama dyan yung tar, yung
paglanghap mo ng carbon monoxide at maraming mga toxins sa cigarette smoke. So you're not only getting yung beneficial effect niya, you're also getting a lot of dangerous cancer-producing effects. Ganon din sa pag-vape, di ba? It might produce some pleasure, it might produce some, soothing effect, pero at the same time, you're also getting toxins, you're also getting bad stuff in it. Ganon din siguro malunggay. Yes, there are some good stuff in it, but nobody really knows kung may masamang epekto, lalo na long-term effects sa dogs, yung pagbigay ng mga malunggay continuously. That's my take on it. You can analyze for yourself, you can decide for yourself. Hindi naman po bawal magpakain sa mga dogs ng malunggay, but yun lang, maging critical lang tayo sa thinking natin.